Nakakuha ng mana potion si Kang Taesan. At ang mana potion na ito ay kayang dagdagan ng 0 points ang iyong mana ng permanente. Nakakuha din siya ng thieving tool na maaari mong gamitin para makatakas ka sa mga traps. O para mabuksan ang mga bagay na kinakailangan ng susi. Hindi niya sukat akalain na magiging swerte siya at makukuha niya ang mga bagay na ito sa secret rewards. Laking pasalamat siya dahil mas mapapadali na niyang makuha ang mga skills na may kinalaman sa mga patibong. Ininom na ni Kang ang mana potion para madagdagan na ang bilang ng kanyang mana. Naiinggit naman ang multo kay Kang dahil nagawa nitong simutin ang lahat ng pwedeng makuha sa ikalawang palapag. Pinagtataka naman ni Kang kung bakit ganito ang inaasal ng multo sa kanya. Kahit patay na ay hindi pa rin maiwasan ng multo na mainggit kay Kang dahil hindi niya maatim na may ibang taong mas magaling ang ipinakita sa kanya sa loob ng labyrinth. Wala namang pakialam si Kang sa nararamdaman ng multo sa kanya. Nakapasok na si Kang Taesan sa ika-3 palapag. Hindi pa rin maitago ng multo ang kanyang pagkainis kay Kang mula pa kanina. Ang makukuha niyang reward sa pagtapos ng palapag na ito ay stamina enhancing potion at secret rewards. Muling bumisita si Kang sa shopkeeper para mamili at magbenta ng mga kagamitan. Muli namang nagulat ang shopkeeper dahil madaling natapos ni Kang ang ikalawang palapag. Muli namang nagkita ang multo at ang shopkeeper. Inasa ng multo ang shopkeeper at tinawag niya itong matanda. Mukha namang hindi natutuwa ang shopkeeper dahil kinuha ni Kang ang quest ng multo. Nagsimula ng magkapikunan ang dalawa sa pag-aasaran nila. Nagbabala ang shopkeeper kay Kang na huwag magpapaniwala sa multo dahil isa naman itong talunan. Malakas lang daw itong mag-ingay at wala namang kwenta ang mga sinasabi. Bumawi naman ang multo at sinabing panay kasinungalingan lang ang pinagsasabi ng shopkeeper at masyado na itong matanda para magbigay ng payo sa iba. Gusto na nilang saktan ang isa't isa dahil nauwi na sa personalan ang asaran nila. Sa tindi ng girian ng dalawa, hindi na nila napansin si Kang Taesan. Pilit niyang kinukuha ang atensyon ng mga ito gamit ang pagtataas ng kamay. Nagpatuloy pa ang bangayan ng dalawa. Wala nang kinatatakutan ang multo dahil matagal na siyang patay. Sinasabi naman ng shopkeeper na wag siyang pakasiguro dahil kahit mismo kaluluwa ng multo ay kaya niyang burahin. Lalo pang tumindi ang alitan, wala namang nagawa si Kang kundi magbuntong hininga na lamang. Nainip na si Kang sa kakaantay kung kailan matatapos ang bangayan ng dalawang NPC na ito. Kaya't nilabas na niya ang sandamakmak na kagamitan na kanyang nakuha sa pakikipaglaban at pagtapos sa ika-5 palapag. Sinabihan niya ang shopkeeper at ang multo na itigil na ang kanilang ginagawa at tingnan ang mga items na nilabas niya mula sa kanyang inventory. Samot-saring kalasag, espada, pana, at wand ang patuloy na nabagsak mula sa kanyang inventory. Sinabi niya sa shopkeeper na ibebenta niya ang lahat ng ito at naghahanap din siya ng mga kagamitan na magagamit niya sa mga susunod pang palapag. Nagulat naman ang shopkeeper sa dami ng items na ibebenta ni Kang. Hindi siya makapaniwala sa bilang ng mga ito. Di niya maisip kung gaano karaming monsters ang tinalo ni Kang. Bakas naman sa mukha ng multo ang pagkainggit sa dami ng laruan na ito. Nakabili siya sa shopkeeper ng metal-embedded gloves na may kakayahang itaas ang iyong attack power ng dalawa. Kumuha din siya ng bronze shield na kahit maliit ay mataas naman ang bigay na stats sa may hawak nito. Natutuwa si Kang sa mga bagong kagamitan niyang ito. Napakataas ng antas ng mga ito kumpara sa mga kagamitan niya nung nasa easy mode labyrinth pa lang siya. Bumili rin siya ng metal ring at needle ring na magtataas ng kanyang attack power. Kasama pa rito ang item na tinatawag na strong kalu na isang uri ng kwintas. Tulad ng kanyang mga singsing, nagdadagdag din ito ng attack power. Pakiramdam niya ay kaya na niyang tumalo ng goblin gamit ang 2 atake lamang. Hindi naman makapaniwala ang multo sa kanyang mga nakita. Inakusahan niya si Kang na may ginagamit na pandaraya. Sinabi naman ng shopkeeper na dahil ito sa nakuhang skill ni Kang na Iraq weapon art muli namang bumalik ang asaran ng dalawa. Nagpaalam na si Kang sa shopkeeper at sinabing magpapatuloy na siya sa kanyang paglalakbay. Nagtataka si Kang kung bakit galit na galit ang multo sa shopkeeper gayong ito ang nagsusupply ng mga kagamitan sa mga adventures. Galit na galit ito dahil noong siya ay nabubuhay pa ay napakapangit ng pakitungo nito sa kanya. Nagbabala siya kay Kang at sinabing huwag magtiwala sa shopkeeper dahil manggagamit ito at sa oras na wala na siyang pakinabang ay mag-iiba na ang pakitungo niya.
Ang mga tulad niyang sumuko at nagtrabaho sa loob ng labyrinth ay hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang mga katulad niya ay kaaway ng mga adventurers. Pinag-isipan ni Kang ang mga sinabi sa kanya ng multo, at sa tingin niya ay bumabase ito ayon sa mga naranasan niya. Hindi naman niya ito pinag-isipan ng matagal dahil ang ganitong mga bagay ay hadlang lamang sa kanyang mga plano. Sa di kalayuan, lumabas na ang halimaw na makakalaban ni Kang Taesan dito sa ikatlong palapag. Ang mga makakaharap ngayon ni Kang ay grupo ng mga goblins. Mas malakas na ang mga ito sa ikalawang palapag dahil mas kumpleto na ang grupo nito. Meron na itong mga magicians at brawlers na wala noon sa ikalawang palapag. Gayunpaman, wala nang challenge kay Kang ang mga ito dahil napakalaki na ng inangat ng kanyang mga stats. Madali na lang niyang nagapi ang mga ito na para bang nakikipaglaro lang siya sa mga bata. Nadama ng mga goblins ang diferensya ng lakas ng halimaw na kalaban nila ngayon. Habang seryosong nambubuli si Kang, hindi naman natutuwa ang multo sa kanyang mga nakikita. Pakiramdam niya na ang palapag na ito ay magiging boring at hindi man lang makapagbibigay saya sa kanya. Tuluyan nang natalo ni Kang ang grupo ng mga goblins na kanyang nakaharap. Noong adventurer pa lang ang multo, nahihirapan siya sa palapag na ito lalo't nag-umpisa pa lang siya noon. Pinahirapan siya ng mga goblins dahil kada grupo ay merong kasamang mental attacker. Ito ang dahilan kung bakit halos mamatay na siya sa palapag na ito. Hindi naman si Kang nahirapan lalo't immune na siya sa mga mental attacks. Ang bawat grupo ng goblins na nakakaharap ni Kang Taesan ay di man lang tumatagal ng mahigit sa 3 minuto. Hindi makapaniwala ang multo sa bilis ni Kang mag-clear ng mga kalaban, hindi niya mawari kung paano ito nangyayari. Sinabi naman ni Kang na mas nadadalian siya sa ikatlong palapag kesa sa ikalawa. Nagpatuloy na siya sa paghahanap ng mga kalaban. Habang naglalakad ay sinabihan siya ng multo na sa tingin niya ay pwede na itong dumiretso sa boss at halos wala naman ng binibigay na experience ang mga ito sa kanya. Muling pumasok si Kang sa isang silid at habang nakikipaglaban ay pinaliwanag niya sa multo na kaya niya ito ginagawa ay dahil may nakuha siyang quest kay Rakiratas. Kailangan niyang ubusin lahat ng kalaban sa ikalawa at ikatlong palapag para matapos ang quest na ito. Nagulat naman ang multo dahil ngayon niya lang nakita o narinig ang quest na ito. Sa sobrang dali ng mga nakakalaban ni Kang, nagawa niya pang mag-check ng status ng kanyang quest kay Rakiratas. Hindi inaasahan ng multo na magbibigay si Rakiratas ng ganitong klaseng quest. Gaya ni Kang, natapos niya rin ang hamon noon ni Rakiratas sa kanya pero hindi siya nabigyan ng ganitong quest. Wala nang magawa ang mga goblins kay Kang. Ang mga spells nito ay winawasiwas na lang ni Kang na parang langaw. Habang nakikipaglaban ay nakuha pang magtanong ni Kang tungkol kay Rakiratas sa multo. Tinanong niya kung may alam ba ito sa Apostle Contract. Nagulat naman ang multo dahil pati ito ay alam ni Kang Taesan. Saglit na upo si Kang pagkatapos niyang matalo ang mga goblins para makinig sa mga sasabihin ng multo. Hindi lubos maisip ng multo na makakatanggap si Kang ng offer mula kay Rakiratas para maging apostol nito. Noong siya ay adventurer pa lang ay hindi siya nakatanggap ng ganito mula kay Rakiratas kahit natapos niya ang test nito sa kanya. Gayunpaman, alam niya pa rin ang tungkol dito. Umupo siya sa ulo ng kama ni Kang at nagsimula ng magkwento. Hindi naman makapaniwala si Kang na magagawang magkwento ng multo ng ganito kadali di gaya ng ibang NPC na nakausap niya na tikom ang mga bibig. Matagal nang patay ang multo. Bagamat meron siyang mga regulations na sinusunod, wala namang limit ang impormasyong kaya niyang ibigay. Sinimulan niya ang pagpapaliwanag mula sa simula. Ang bawat gods ay may kanya-kanyang teritoryong pinangangalagaan. May mga gods na nangangasiwa sa pagkatalo o mga gods na nangangasiwa ng pagkapanalo ng mga adventurers at meron namang nangangasiwa ng dalawang teritoryo gaya ni Rakiratas na hawak ang pakikipaglaban at kamatayan. Marami pang ibang gods na may hawak sa iba't ibang bagay. Tinanong ni Kang kung anong klaseng mga gods ang nangangasiwa sa loob ng labyrinth dahil mukhang iba ang mga ito sa may hawak sa mundo niya. Ang mga gods na makikita mo sa loob ng labyrinth ay ang mga gods na tumulong sa pagdisenyo ng labyrinth na ito. Nang marinig ito ni Kang, naluha ang interes niya. Pinaalala ng multo na nung una ay sinabi ng Windows system na nung unang panahon ay ang maze na ito ay ginawa ng isang makapangyarihang wizard at kung sinong makakatapos nito ay bibigyan niya ng isang kahilingan.
Kahit gaano kalakas naman ang wizard, nahihirapan itong buuin ang buong labyrinth kaya humingi siya ng tulong mula sa mga gods. Nais magtayo noon ng wizard ng isang labyrinth na nakatayo pababa. Napapayag niya ang mga gods na tulungan siya dahil sa labyrinth na ito ay makakakita sila ng mga knights at heroes na haharapin ang mga pagsubok sa loob ng labyrinth. Mga adventurers na maglalaban-laban para lang makamit ang hangarin o pangarap nila. Kasama rin ang mga mabibigong pag-asa ng mga adventurers sa loob nito. Hindi lang ito basta nagustuhan ng mga gods. Halos mabalo sila sa konsepto ng itatayong ito ng wizard kaya binuhos nila ang buong suporta nila rito. Ganito kahalaga ang labyrinth na ito para sa mga gods. Lahat ng oras nila ay dito na nila inuubos. Ang kabaliwang ito ng mga gods ang pundasyon ng malamaze na labyrinth na ito. Ang lahat ng papasok sa loob ng labyrinth ay dadaan sa mga pagsubok. Pwede rin nilang makuha ang atensyon ng mga gods at mabigyan ng blessings. Ang paraan na ito ay tinatawag na Apostle Contract. Tinanong ni Kang ang opinyon ng multo kung makakabuti ba ito o makakasama sa kanya. Ang bawat adventurer na magiging apostol ng isang god ay mabibiyayaan ng mga skills base kung gaano siya kahalaga sa god na pinagsisilbihan niya. Ang taong ito rin ay makakatanggap ng mga magagandang rewards kumpara sa iba na hindi apostol. Pakiramdam naman ni Kang ay nakuha niya ang mga bagay na yon kahit hindi siya naging apostol ni Rakeratas. Ang pangit naman sa pagiging isang apostol ay mapupunta sa Diyos ang kaluluwa ng apostol niya. Bukod pa rito, magagalit sa iyo ang ibang mga Diyos. Lalo na ang mga Diyos dito sa loob ng labyrinth, tulad ni Rakeratas na maraming kaaway dahil sa pagiging mayabang niya. Sa tingin ng multo, mas mahirap maging apostol at hindi ito kailangan ni Kang dahil talentado naman siyang adventurer. Isa pa sa pangit sa Apostle Contract ay hindi mo magagawang suwayin ang Diyos sa mga ipag-uutos niya sa iyo, kahit gaano pa ito kamukhang imposible. Napansin ni Kang na parang napakaraming negatibo sa Apostle Contract, pero buti na lang hindi niya ito tinanggap noon. Aalisin na ni Kang sa isip niya ang pagiging apostol. Naisip naman niya na natapos ni Lita iyon ang labyrinth, pero minsan ay hindi niya narinig mula rito na natupad ang kahilingan niya. Hindi kaya ang Ouroboros Gem ang kanyang kahilingan. Pero ang kilalang Lita iyon ni Kang ay hindi hihiling ng ganitong bagay. Maraming bagay na gumugulo sa isipan ni Kang Taesan, pero isinantabi niya muna ang lahat ng ito para makapag-focus siya sa mga kailangan niyang gawin. Muli, inaya ni Kang ang multo para magpatuloy sa kanilang paglalakbay.